Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo na kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanat. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumain. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon pong araw na ito ay araw ng linggo, ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma, at ating ialay ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng may sakit, ang kaligtasan ng Diyos para sa atin sa salot ng COVID-19,
ang kanyang pag-iingat sa ating mga frontliners, ang mga doktor, mga nurses, mga health workers, government workers at employees upang ingatan sila ng Panginoon habang kanilang tinutugunan ang pangailangan ng ating sambayanan sa gitna ng krisis na ito. Mga kapatid, gayon din sa ating mga kapatid na nasa destino, sa mga kapilya po natin, makinig po tayo sa atin pong mga trompa at sound system sa ating pong mga kapilya na kahit tayo hindi makapagtipon, tayo pa rin ay makatanggap ng salita ng Diyos at makatanggap ng kanyang katawan sa spiritual communion sa loob ng ating misang itong ating pinapakinggan at pinapanood. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sariwain natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala sa Panginoon at sa kapwa, at lubusan itong ihingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya iyon ng mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Tingnan mo, hindi siya ang hinirang ko.
Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni GC ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon, kaya't itinanong ni Samuel si GC, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Meron pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni GC. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni GC. Siya'y makisig, na binatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko'y langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo, ang iyong kabutihan, sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman tayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamumuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ikabubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay magiging liwanag. Kaya't sinasabi ko, gumising ka, ikaw ay natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sabi ng mahal sa daigdig ako
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mga mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito'y sinugo. "Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakita na ito. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakikita sa kanya noong siya'y namalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayoy nakikita na ako." Ang sabi ng hari sa mga Pariseo, Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangili ng araw ng pamahinga. Sinabi naman ng iba, "Papaano makagawa ng ganitong kabalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila nagkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya ay isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin." At siya ay itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa panahon ng ika-4 na linggo ng Kwaresma ay napakaganda po ng ating mga pagbasa. Una, sabi ng Panginoon ni Yahweh, "Ang Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas na anyo ng tao, kundi sa kanyang puso. Hindi tumitingin sa taas at kisig ng tao, kundi sa kaniyang kalooban." Mga kapatid, totoo po yun. Alam ng Diyos ang ating kalooban. Lampas pa sa ating panglabas na anyo, God knows our hearts. Alam ng Diyos ang puso mo. Oo, totoo. Alam niya na tayo mahina at tayo'y nagkakasala. Pero alam din niya ang kabutihan ng ating puso at ang potensyal ng ating puso at ang mga bagay na pwede pang mangyari sa atin.
Katulad ni David. Nung siya'y piliin ni Samuel, siya isang batang pastol, isang paslit lamang. But God knows the heart of David. Alam niya ang puso ni David. Alam niya ang potensyal na pwedeng mangyari kay David. Alam niya ang kadakilaang kaniyang pwedeng maabot sa pamamagitan ng paggabay ng Diyos. Yes, God knows our weaknesses. Alam niya ang ating mga kahinaan. Alam niya ang ating mga kasalanan. Ngunit, alam din niya ang kaliit-liitang kabutihan ng ating mga puso. Alam din niya ang ating potensyal sa paglago. Alam niya ang ating maaring abuting kadakilaan sa kanyang paghahari. Tingin ko ang Diyos ay parang isang mapagmahal na magulang. Kahit na magkasala ang anak, pinapatawad ang anak sapagkat hindi natapos sa pagkakamali ang buhay ng kanyang anak. Alam niya sa kabila ng pagkakasala ang potensyal, ang maaring maging kadakilaan ng isang anak, ang maaring maging dulot niya para sa iba sa kaniyang paglago. Pangalawa mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya po, pinagaling niya ang isang bulag na bulag simula pagkabata. Upang sabihin sa atin, siya nga ang ilaw, siya nga ang liwanag ng sanlibutan, siya nga ang liwanag ng ating buhay. Mga kapatid, kung nais nating maabot ang ating kadakilaan, ang ating mga potensyal, ang kapupunan ng ating kabutihan bilang tao at ang ating kinabukasang inihandaan ng Diyos, kailangan ating lumapit sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Panginoon, hilumin mo ang aking pagkabulag. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita kita na aking liwanag at itahak mo ako sa iyong landasin, sa isang mabuting buhay, sa iyong kaligtasan, sa iyong paghahari at sa buhay na walang hanggan. Without Jesus, we will be blind forever. Without Jesus, we cannot see. Without Jesus, we have no salvation. Kaya mga kapatid, lumapit kay Jesus. Sa ika-4 na linggo ng Kwaresma, ang ating tawag sa Kanya, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata, buksan mo aking pagkabulag, upang ipatahak mo ako sa iyong landas, sa landas ng mabuti, sa landas ng tama, sa landas ng kabutihan, sa landas ng kapanalan, sa landas ng pag-unlad, at sa landas ng iyong kaharian at buhay na walang hanggan. Tamang-tama mga kapatid ang ebanghelyo ngayon sa panahon ng krisis natin dahil sa coronavirus. Lahat tayo takot. Lahat tayo ay ligalig. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Anong ating takbuhan sa mga panahong ito. Alahan natin ang paanyaya ni Jesus. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Kumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya. Malampasan natin ang lahat ng mga pagsubok. Magapiin natin ang lahat ng mga hamong ito ng coronavirus. Dahil patuloy tayong lalapit sa Panginoon, patuloy tayong tatawag sa Kanya, ang Siya maging gabay, ilaw, at tagapagkalinga, tagapag-ingat sa ating buhay. Amen. Tumayo tayo mga kapatid, ating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipianak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na uluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagumulang parito kung sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating mapagpalang Ama upang mabigyan tayo ng mga biyayang nais niya para sa ating kagalingan at ikabubuti. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Diyos Ama, pakinggan mo kami. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Maging tagapagtaguyod nawa ang mga pinuno ng ating simbahan ng makataong pamumuhay, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapaghatid ng liwanag sa mga nasa kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, Ama, pakinggan mo kami. Mabuklod nawa sa pagkakaisa ang mga lider ng mga bansa sa daigdig upang maisulong ang kapayapaan para sa lahat, pangangalaga ng kalikasan at pagbabahaginan ng mga likas na yaman ng mundo. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Mamulat nawa tayo sa mga pangangailangan ng mga kapatid nating dukha, may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Makamta nawa ng mga kapatid nating yumaon na walang hanggang kaningningan ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng mga anak mong ikaw lamang ang maaasahan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat sa iyo, ating Panginoon Jesus. Ako'y hinihiling mo at pinangkilig ko. Ang daming alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluwa. Nung namamayanan, makapagkaloob, mamahalin niya sa silitong hiling ko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang daming alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Nalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagisipag-alay, kalakip ang pagdalangin, ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog ang pakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagkisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, na Renante na aming tagapamahala at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, tumawag tayo sa ating Ama sa mismong panalang tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pianabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo'y nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat, kapayapaan sa lahat, kapayapaan sa lahat. Mga kapatid, narito si Jesus ang ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaniyahan na makisalo sa kanyang piging na ito. Panginoon, iyong karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapatid, para po sa hindi makatanggap ng komunyon, atin pong darasalin ang panalangin ng spiritual communion. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabalbanalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at niyanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyakap kita na para bagang naririto ka na. At inialay ko ng buong puso, ng buong buo, ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob sa iyo na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa panahon pong ito ng krisis ng COVID-19, ang atin pong mga misang mga panglinggo ay atin pong pre-recorded masses po ito na inialay po natin sa ating mga sambayanan upang kahit na po walang misong laiko ng Eucharistia at walang pari, makapakinig pa rin tayo sa kanya mga salita at matanggap siya sa spiritual communion. Maraming salamat sa inyo pa ikibahagi sa ating banal na misa ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at patuloy nating paglingkuran. Mahalin natin ang ating Diyos at patuloy nating ipasok ang ating mga sarili sa biyaya ng banal na Kwaresma. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na siya'y aming tagapagligtas. Kanyang kabuti ay ating sasalsa.